nating gawin ang tama. Hindi ako pangako ng aking pamilya. Hindi ako pangako ng aking kaibigan. Ito sa tatlong bahagi. Isa sa araw na ito at ang natitira ay sa ibang araw na. Ang unang bahagi ay pinamagatan ko na mga pangakong napako at paasa lang. Ang ikalawa, ang national budget at infrastructure anomaly. Anong punot dulo at sino ang mga masterminds? At huli, Marcos Martial Law Part 2, Conas, Noel, banta ba o ito o katang-isip lamang? Salamat po. Pinangakuan na kayo? Gusto niyo bang tuparin? Sa kampanya pa lamang, nagapak na ang pinakaunang pangako ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Pangako nila, unity. Ang ipinangakong pagkakaisa para sa kaunlaran ay nauwi sa pinakamalaking hidwaan sa politika. Habang nag-aaway ang mga pangyarihan, ang nasa gitna ay mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap. Umasa ng kaunting pagbabago sa pinangako nila. Subalit, sa halip na kaunlaran, sa halip na pagkakaisa, natungayan nila ay away at pangayan. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng mga Marcos at ng mga Duterte? Kapakanan ba ng sambayanan? Maliwanag na hindi. Kapangyarihan. Kapangyarihan ng kanilang mga political dynasty. Yan ang kanilang pinag-aawayan. Kapangyarihan para sa 2028. Abala sila sa paglalantad ng baho sa isa't isa. Abala sa pagtatakip ng kanilang mga anomalya. Bayang umaasa na pindeho na. Kamara, Senado, nagkakagulo na. Damay na sa away. Ombudsman, NBI, Gabinete, damay na din. Di malayo, pati Korte Suprema at mga korte, madamay na rin sa awayang ito. Pangako na unity, napako. Ikalawang malaking pangako, 1 milyong pabahay kada taon. Ilang milyong Pilipino pa rin na nakatira sa mga barong-barong sa mga estero at tahanang hindi ligtas sa baha at mga sakuna. At ngayon, hindi na ito binanggit sa sona ng Pangulo. Para bang tahimik ng inamin ng pamahalaan na hindi nila ito kayang gawin. Tiis muna, bayan ko. Pangalawang pangako ng Pangulo, pabahay, muling napako. At siyempre, pinakatanyag na pangako, 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa Pangulo, 12 milyong pamilya raw ang nakinabang. Ngunit kapag sinuri ang datos, lumilitaw ng benepisyo ay hindi kasing lawak ng ipinakikita. Kung ipagpalagay na ang isang pamilya ay nakabili ng humigit kumulang 10 kilo, na 20 pesos, sapat lamang ito sa humigit kumulang 4 hanggang 5 araw na konsumo ng isang karaniwang sambahayan. Ibig sabihin, sa loob ng isang buong taon, ang benepisyo ay pansamantala lamang. Wala pang 1 linggo ang benepisyo, isang maikling ginhawa sa gitna ng 365 days ng pagbili ng bigas sa presyong nasa merkado na kadalasan ay doble o higit pa. Kung ulitin naman ang benepisyo sa parehong mga pamilya, mas lumiliit pa ang aktwal na bilang na natutulungan. Sa ganitong tingin, ang 12 milyong pamilyang sinasabi ay maaaring hindi katumbas ng 12 milyong pamilya na nakaranas ng tuloy-tuloy na benepisyo, kundi pa ulit-ulit na transaksyon sa iilang benepisyaryo. Kaya ang tanong, ito ba ang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng bigas? O isa lamang itong pansamantalang subsidy na nagbibigay ng maikling relief, ngunit hindi tumutugon sa ugat ng problema?
Policy ba ito? O papogi lang? Dito pumapasok ang mas mahalagang usapin ng policy. Kung ipatutupad ng tuluyan ng 20 pesos kada kilo ng bigas nang walang sabay na pagtaas ng produksyon, pagbaba ng gastos sa agrikultura at pagangat ng kita ng mga magsasaka, ang gobyerno ay mapipilitang mag-boost ng bilyong-bilyong piso sa subsidy taon-taon. Sa madaling sabi, ang mababang presyo sa consumer ay kailangang tustusan ng Estado. At ang tanong na hindi maiiwasan, saan kukunin ang pondo ito? Sa mas mataas na buwis ng mamamayan? Sa mas malaking pangungutang na ipapasa sa susunod na henerasyon? O sa pagliit ng pondo para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan? Ito ang direktang ugnayan ng policy at economy. Ang isang pangakong mababang presyo kung walang kasamang structural reform sa agriculture, nagiging fiscal burden na kailangang bayaran ng buong bayan. Hanggang kailan ba tayong mananatiling nakadepende sa ayuda? Ang tunay na layunin ng gobyerno ay hindi gawing palaasa ang mamamayan. Ang tunay na layunin ng pamahalaan ay bigyan ng disenteng trabaho, mas mataas na kita, murang pagkain, sa pamamagitan ng mga episyenteng produksyon at pagkakataong umangat sa sariling pagsisikap. Hindi ayuda ang pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang ekonomiyang nagbibigay ng dignidad, oportunidad at pag-asa. Nais bang gawin ng pamahalang ito na mangmang, palasa at mapagtiis sa kahirapan ang mga Pilipino habang ang mga nag-ahari ay nagtatampisaw sa kaban ng bayan? Pangako, 20 pesos na bigas, napako. Ay naman mga kasama, suriin natin ang 5 taon ng mga pangako sa 5 sona ng Pangulo. Hindi ito opinion lang, ito ang paghahambing ng pangako sa reality. Ikatlong pangako, ibababa ang presyo ng mga bilihin. Anong katotohanan? Bagsak. Hanggang ngayon, hirap pa rin kumain ng 3 beses sa isang araw ang napakaraming mga Pilipino. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang mga press release. Ang tunay na sukatan ay kung kaya bang bumili ng karaniwang pamilya ng bigas, isda, gulay, karne at gamot. Kapag ang hapagkainan ay kulang, bagsak ang pangako, ito ay napako. Kaapat na pangako, modernize the agriculture. Makamit ang food security. Ang katotohanan, bagsak ang pangako, napako. Si Pangulong Marcos pa mismo ang naging kalihim ng Department of Agriculture noong una. Kung may pinakamalaking pagkakataon para baguhin ang agriculture, yun na sana. Ngunit hanggang ngayon, bagsak pa rin ang produksyon, bagsak ang kita ng ating magsasaka at patuloy tayong umaasa sa pag-angkat sa mga pagkain mula sa ibang bansa. Kung maangkat ka ng pagkain habang naghihirap ang sarili mong magsasaka, paano mo masasabing matagumpay ang iyong programa? Napako muli. Kaanim na pangako, pagandahin ang edukasyon. Reality, kulang pa rin. May mga reformang ginawa, ngunit hanggang ngayon, napakalaki pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan, guro at kagamitan. Paano magiging globally competitive ang ating kabataan kung ang iba ay nagsisiksikan pa rin sa mga classroom at kulang sa mga klat at pasilidad? Pangako sa kabataan ay napako, 160,000 classrooms ang kakulangan ng mga public school. Matatapos na ang 2026, wala pang nagagawa ni isang classroom. Pangako sa edukasyon, napako. Ito ang ikapito. Mahiya naman kayo. Ito ang pinakamalakas na pahayag ng Pangulo. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa sambayang Pilipino. Nangako siyang bubunutin ang ugat ng korupsyon sa flood control at sa national budget. Nangako siyang aalamin kung sino ang mga masterminds. Nangako siyang walang sasantuhin. Katotohanan, nasaan ang komprehensibong ulat ng ICC? Nasaan ang listahan ng mga mastermind? Nasaan ang mga nakinabang sa trilyong pondong pinag-uusapan? Bumuo ng Independent Commission on Infrastructure, ngunit hindi ito nabigyan ng sapat na suporta. Nagbitiw ang pangunahing opisyal nito tulad ni Sec. Babe Singson at Rosana Pajardo. Tumigil na ang operasyon nito.
Wala man lang nailabas na ulat. Nangako rin ng Pangulo na bubuo ng Independent People's Commission ang Kongreso. Ginawa pa itong priority legislation. Hanggang ngayon, wala pa ito. May itinatago ba ang Pangulo? At ang tanong ng bayan, bakit tila humihinto ang investigasyon kapag papalapit na sa pinakamakapangyarihang mga opisyal? Naimbestigahan ba ang mga bersamin na ayon kay Senator Lacson ay tumanggap ng 8 bilyon? Naimbestigahan ba si Secretary Pangandaman ng DBM na siyang pumirma ng mga saro ng flood control projects at mga program appropriations? Pangako na pako. Sa aking susunod na privilege speech, ilalahad ko ng detalyado ang budget anomaly. Anong pulot dulo nito at kung sino ang mga mastermind. Kawalong pangako, ang Kadena Act. Isang pangakong napako matapos ibunyag ng Pangulo ang umunay malawakang anomalya sa national budget at flood control. Inaasahan ng sambayanan na isusulong niya ang mga reformang titiyak na hindi na ito maulit. Isa sa pinakamahalagang panukala ay ang Kadena Act. Isang batas na magpapalakas ng transparency, pananagutan at integridad sa proseso ng paghahanda at pagpapatibay ng pambansang budget. Ito sana ang magiging sagot upang wakasan ang mga lihim na insertions, budget manipulations at mga pondong hindi malinaw kung paano at saan napupunta. Ngunit ano ang nangyari? Ito na ipasa ng Kongreso. Isa na namang napakahalagang pangako ang naiwan sa papel lamang. Talagang seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Bakit hindi na isabatas ang isa sa pinakamahalagang reforma upang maging transparent ang buong budget process? Nakadena ang pangako at ito'y napako. Kung walang transparency, paano magkakaroon ng accountability? Kung walang accountability, paano mapipigilan ng korupsyon? At kung hindi natin aayusin ang sistema ng pambansang budget, paulit-ulit lang nating maririnig ang pare-parehong mga pangako at paulit-ulit ding masasayang ang salapi ng bayan. Pangako na pako. Ikasyam na pangako, tapusin ang political dynasty. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking marcha laban sa korupsyon at political dynasties. Ginawa pa itong priority legislation ng Pangulo. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala pa rin tunay na anti-political dynasty. Sa halip, ang bersyong ipinasa ng kanyang mga kalyado ay sa pananaw ng marami, lalo pang magbibigay ng puwang upang manatili at lumawak ang paghahari ng mga political dynasties. Hindi lang ito pangakong na pangako. Ito ay tahasang panlililang sa sambayanan. Pangako na pako. 10 pangako. Papakulong ang malalaking isda. Ito ang pinakaabangang pangako ng sambayanan. Reality. Nasaan ang mga big fish? Sa pananaw ng maraming Pilipino, ang mga pinakamapangyarihan ay hindi pa rin napapanagot. May mga nakulong, may mga ginawang state witness, ngunit ang sinasabing masterminds at pangunahing nakinabang ay nanatiling malaya. Ang nakalulungkot, hindi ang mga mastermind ang nakulong. Ang nakulong ay ang katotohanan at pilit pang inililigaw ang bayan. Pangako na pako. May mga bagong pangako. Matutubad ba o mapapako na naman? Mr. Speaker, matapos ang 5 sona na puno ng mga pangako, narinig na naman natin ang panibagong pangako ng Pangulo. Ngunit ang tanong ngayon ng sambayan ng Pilipino ay, hindi na ano ang pinangako. Ang tanong ngayon ay, matutupad ba ito o isa na naman itong paasa? Isa sa pinakabinidang pangako ay ang pag-aalis ng systems loss sa singil ng kuryente. Maganda itong pakinggan, madaling palakpakan, ngunit lumalabas. Kaya ba itong ipatupad? Kinabukasan lamang matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Sharon Garin na makakailangan pa nito ng panahon bago maisakatuparan. Sabi niya 1 taon. Sa susunod na SONA uli, alam ng bawat eksperto sa industriya na ang enerhiya na may tinatawag na technical systems loss na bahagi ng mismong transmission at distribution ng kuryente ay hindi ganap na maiiwasan. Kung ipag-uutos ng pamahalaan na alisin ito ng walang malinaw na mekanismo, sino ang sasalo sa mawawalang koneksyon ng mga electric cooperatives? Alalahanin nyo
na karamihan ng mga kooperatibang ito ay non-profit. Ang pambansang pamahalaan ba? Pagbibigay na naman ba tayo ng subsidy mula sa buwis ng taong bayan? Kung ganon, hindi ba isa na naman itong ayuda na magbabayad ay mga mismong mga Pilipino rin? Ang Meralco ay kumita ng higit 50 bilyon noong isang taon. Samantalang ang nakolekta nilang systems loss sa mga consumers ay halos 25 bilyon. Kumikita ang mga pribadong monopolyo sa paghihirap ng mamamayan. Ito dapat ang asikasuhin at hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa. Metro Pacific's monopoly in the power, water, media, and government infrastructure. At tulad ng ilang mga kumpanya ng mga oligarchs na nagpapataas ng presyo at tila walang kayang gawin ang gobyerno. Di ba ito katulad ng pangakong 20 pesos? Di ba ito katulad ng 1 milyong pabahay? Sa isang taon, sisingilin natin muli ang ating Pangulo. Mga pangakong madaling sabihin sa entablado, ngunit napakahirap sa katuparan sa realidad. Sisingilin natin ang Pangulo. Pangulong Marcos, 2 taon na lamang ang natitira sa iyong termino. Saan niyo dadalhin ang sambayanang Pilipino? Papagaanin ba ninyo ang aming buhay? O lalo niyo itong pabibigatin? Mr. President, napansin ng marami ang mga hindi niyo nabanggit sa SONA. Hindi niyo tilalakay ng malinaw ang mga pangunahing hamon ng ekonomiya. Hindi rin niyo pinaliwanag kung anong konkretong plano upang malampasan ang mga ito. Paano nyo mapapababa ang inflation at ang patuloy na mataas na halaga ng pamumuhay? Ang pinakahuling opisyal na datos ay nagpapakitang nasa 6.4% ang headline inflation noong June 2026. Malayo pa sa antas na magbibigay ng tunay na ginhawa sa karaniwang Pilipino. Ang inflation rate na ito ay pinakamataas halos sa Asia. Ang pangunahing dahilan ng inflation na ito ay ang presyo ng pagkain. Ang Pilipinas na ang biggest importer ng bigas sa buong mundo. Halos lahat ng pagkain, karne, isda at gulay ay imported na. Paano ninyo mapapabilis ang paglago ng ekonomiya kung makalikha ng maraming trabaho? Ang GDP natin ay higit 4% na lamang noong 2025. Ngayong 2026 mukhang pababa pa. Ang public spending ay bagsak na bagsak. Tanging ayuda program lamang ang gumaganang programa ng gobyerno. Paano nyo mapapalakas ang pamumuhunan at may babalik ang kumpiyansa ng mga negosyante? At paano nyo haharapin ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa? Mas mabilis ang pag-utang kaysa pag-unlad ng bansa. 65.3% na ang debt to GDP ratio, highest since 2005. Ang pambansang utang ay higit na sa 19 na trilyon. Habang malaking bahagi ng pambansang budget ay napupunta na sa pagbabayad ng interes at amortisasyon. 49% ng kita ng pamahalaan napupunta sa pagbabayad ng utang, samantalang ang sweldo at operating expenses ay napakalaki rin. Kaunti na ang mapupunta sa pagpapaunlad, baka masamahan pa ng flood control. 1.87% na ang ratio ng paglago ng utang laban sa paglago ng ekonomiya. Kapag mas mabilis ang paglaki ng utang kaysa paglago ng ekonomiya, ang tunay na magbabayad ay hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon, kundi pati ang susunod na mga Pilipino. Mr. President, ang investment grade outlook sa ating ekonomiya ay bumagsak na from stable to negative. Sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan, ito ay susuriin at posible